Well, nung nag-anunsyo kasi siya, actually nga yung pag-aanunsyo niya na siya'y tatakbo, para sa akin parang biglaan eh. Halata naman na parang hindi ready. Kasi kung ikaw ay mag-aanunsyo ng isang malaking event na ganyan, paghahandaan mo yan. Andun yung mga drum beaters mo, may malaking pasabog yan. It's a spectacle. Pero kita naman natin, wala masyadong ganon. At the same time, kahit yung speech niya, parang halata mo na parang binasa na walang ganong dating. So kaya ang tingin ko dito, this is a reaction to something under various theories. So that's one thing. The other thing is ano maging epekto nito. Sa tingin ko, ang isang pwede nating isipin kung bakit ginawa niya yan ay gusto niyang maging author ng narrative. Kasi sa mga dalawang bagay ang dadating ngayon yung una, yung kanyang tatay haharap sa ICC. O, of course, hindi haharap, pero yung kaso idudulog na, magkakaroon ng confirmation of charges. Pangalawa, siya naman haharap din sa impeachment proceeding sa House of Representatives. So sa kapwa event na ito, si Sara Duterte at ang kanyang ama ay hindi sila ang in control. Sila ay kumbaga sa sentence, sila yung object, hindi sila yung subject ng verb. So kailangan nilang ariin ang maglikha ng narrative na silang in control, and I think they tried to do that by this I would say quick I would even say ill-prepared announcement for them to own the narrative, to try at least to control the narrative. Ano po yung nakikita natin na posibleng maging epekto doon sa ating independent foreign policy, kampanya kontra illegal na droga, oras po na halimbawa manalo si VP Sara? Well, unang-una, siguro ma-expect natin na magiging version ng tatay niya yung magiging administrasyon ng isang President Sara Duterte. Expected natin na babalik uli ang pivot nila sa China, maaaring paigtingin uli yung war on drugs. However, that is a very simplistic assumption din na baka maging Rodrigo Duterte 2.0 lang siya. Baka meron siya mga bagong mga gagawin. Pero ako kasi ang aking pangamba, they're going to come back with a vengeance. Kita mo naman yung comment ng kanyang mga supporters sa ngayong nagdeklara pa nga lang siya ng kandidatura niya. Meron ng mga tema na naglalabasan na panahon natin ngayon, i-guarantee mo kami sa Sara, VP Sara, meron yung lagot kayo. Yung may mga ganong klase na parang ang nakakabahala dito is that it's going to be really more intense vengeance. It's going to be an administration governed by revenge and setting some scores. So that is what worries me a lot.